Heto na, heto na, heto na, heto na. Boruto Time Skip 2 Blue Vortex Chapter 35 Full Review. So bali nga ang cover page natin para sa chapter na ito ay ito ang isa sa mga Shinju na si Hidari na siyang human god 3 version ni Sasuke. At ang title naman ng chapter na ito ay pinamagatang cute. At para naman sa pangunahing panel dito na pinapakita ay ito ang si Jura na sinasabi nga nito na namatay na nga daw si Mamushi na dahil nga din daw kasi sa kagustuhan nun na sa sobrang dala nga daw sa kanyang hangarin nangyari nga din daw tuloy na humantong ito sa pagpanaw ng kanyang buhay. Bumaloktot nga daw talaga ito na kaya nga dahil din dyan mukhang ito nga rin daw talaga ang kahulugan o ang isang forma ng pag-ibig. Ayun nga daw ang filosofiya ng kanyang buhay na silang mga humanoid god tree ay umuunlad nga daw bilang isang species na kaalinsabay nga daw ng pagkaudyok nila sa kanilang sariling pagkahibang na masasabi nga din daw ito na higit pa sa isang pagkahayop na may maliit na paningin na nakabase nga daw ang pag-iisip sa hindi perpektong anyo. At matapos nga din niya mga mataninhagang mga pananalita ni Jura diyan nga tinawag na nga din niya itong si Hidari na sinabi nga nito dito na ano nga ba daw ang mga sabi niya doon na siyang sinagot naman dito ni Hidari na yung patungkol nga daw sa turn soul ni Mamushi ay isang kahihiyan nga daw yon pero nangyaring wala na nga din daw kasing sapat na oras na siyang hindi rin naman daw kasi nangyari sa naging case ni Matsuri at ni Ryu na mangyaring pwede nga din daw kasi nagawin ni Jura na kunin nga daw yung mga turn soul nila kung gugustuhin nga daw nito na katulad nga lang din daw sa ginawa ni Jura dito sa turn soul ni Hidari na kaya bakit hindi nga daw yung ginawa ni Jura or sa halip bakit nga daw ginawa ni Jura na ibinalik o isinalba nga daw siya nito na siyang napatahimik naman dito si Jura at napaisip nga din sa bagay na yon na kaya nga dahil din dyan dito nga sinabi ni Jura na magandang katanungan nga daw yan na itinanong ni Hidari na bagamat na hindi nga daw niya pinag-isipan ng issue pero sa isang bagay nga daw kasi na ngayon nga din daw mismo naisip-isip na nga din daw ni Jura na ang mundo nga daw na wala si Hidari ay naranasan o naramdaman nga daw niya ang isang kalungkutan na kaya patawad nga daw uli dahil baka isipin nga daw ni Hidari na niloko na naman daw siya ni Jura na siyang sinabi naman dito ni Hidari na binibigyan nga daw siya nito ng pagkadiri na kaya sinabi nga ni Jura na patawad nga daw pero sana naman daw na wag na nga daw pang mawalay itong si Hidari sa kanya na sinabi nga uli ni Hidari na bagamat na nakakadiri nga daw talaga napaka-weirdo nga din daw talaga ng ganito pero kahit gayon pa man okay lang naman daw ito kay Hidari na kaya nga dahil dyan etong reaksyon nga ni Jura nagkaganito na nga at sinabi nga nito na ganun nga ba daw talaga at yun nga no matapos nga ipakita ang mga pag-uusap na yan lumipat na nga din ang eksena dito kay Ada na pinapanood na nga nito sila Hidari at Jura na nag-uusap na mukhang nagulat nga ito dahil nga din sa kanyang mga nakita at narinig na pinag-usapan ng dalawang Shinju at hindi na nga din nagtagal dyan at nangyaring lumipat na nga din agad ang eksena dito nga kay Sarada nakakalabas nga lang nito galing EO na after nga nitong bumili ng panibagong salamin na 150 dalawa paglabas nga niya dito sa pinto ay may bigla nga rin naghagis ng kunay dito sa kanyang harapan at ang naghagis nga nito ay wala ngang iba kundi itong si Boruto na nasa ere at may itinuro nga siyang isang direksyon na siyang pinuntahan nga agad niya na sinundan naman agad ni Sarada at matapos nga niyan lumipat na nga din agad ng panel dito kay Lee Inujin na sinasabi nga nito kay Koji gamit nga ang palaka na seryoso nga ba daw na sa lahat ng oras ay dapat nga daw siya nakahanda na kokonekta o tatawagan nga daw siya ni Koji na kahit nga daw sa mga oras na natutulog si Inujin o sa oras na siya nga ay naniligo at kahit nga daw sa oras na siya ay dumudumi basta kahit anong oras nga daw kahit anong oras na kinakailangan nga daw siyang tawagan mangyaring gagawin nga daw ni Koji yun gamit nga ang kanyang palaka na kaya dapat nga daw laging handa si Inujin na i-ready ang kanyang mind transmission technique at ang mind transmission formation technique yan nga daw ang magiging misyon ni Inujin which is based naman dito sa itsura ni Inujin mukhang wala nga talaga siyang choice wala ka talagang pagpipilian boy but anyway matapos nga niyan ang kasunod naman na panel dito na pinapakita ay ito na ngang walang bitaw na si Kawaki na nakarating na nga dito sa basement o sa lugar ni Amado na ang unang bungad nga sa kanya dito ay ito nga ding palaka ni Amado na sinasabi nga sa kanya na good timing nga daw ito dahil halos mangyaring ititigil na nga daw ni Amado ang kanyang pagtatrabaho at sa pagpapatuloy nga ng paglalakad sa loob at nang makarating na nga siya dito sa kinauupuan ni Amado dito nga sinabi nga rin sa kanya agad ni Amado na kaunting paghihintay nga lang daw dahil patapos naman na din daw siya pero kaalinsabay nga din yan dito nga tinanong ni Kawaki na para saan nga ba daw itong mga palaka na to na nagkakalat na dito nga nagsalita na nga din si Amado na ang mga palaka nga daw na yan ay may pagkakahalin tulad nga daw sa mga palaka ni Kashin Koji pero itong mga palaka nga daw ni Amado ay mas espesyal nga daw dahil ang mga ito nga daw ay kinostomize niya na tulad nga daw sa pagkakaalam ni Kawaki ang mga ito nga daw ay mga scientific ninja tool na bagamat ang mga ito nga daw ay mga walang sariling buhay kahit gayon pa man mangyaring magagawa pa rin naman daw ni Kawaki na i-shrink ang mga ito gamit nga din ng kanyang ability na Sukuna Hikuna at dahil may complete control naman din daw si Amado sa mga palakang to maganda na nga din daw yon dahil bukod doon cute
din naman daw ang mga palakang ito. Pero siyang sinabi naman agad dito ni Kawaki na tigilan na nga daw ni Amado ang pagsasalita patungkol sa bagay na yan. Dahil lalo't hindi lang naman daw siya pinapunta ni Amado dito para nga daw sa mga palaka o mga laruan na yon. At kaya nga dahil din dyan, dito na nga din inumpisahan ni Amado na pinaliwanag na nga din ito kay Kawaki yung patungkol nga sa mga porsyento ng kanyang lakas. Na base nga dito sa screen na pinapakita sa monitor ni Amado na yung combat ability nga daw ni Kawaki, yung current parameters niya, yung kanyang offensive o attack percentage ay nasa 85% at yung kanyang defense ay nakaset nga sa 15%. At kaya nang makita nga ni Kawaki yan, nagreklamo nga ito na bakit nga daw ganun, na bakit nga daw na nasa 85% lang ang kanyang attack percentage. Buwisit nga daw itong si Amado dahil bakit nagsasayang pa nga daw ito ng 15%. Samantalang sinabi naman daw ni Kawaki na ilagay na nga daw ni Amado sa 100% ang kanyang attack percentage, na siyang sinabi naman sa kanya ni Amado na kumalma nga lang daw si Kawaki dahil siya rin naman daw ang nag-overheat, lalong-lalo na nga daw sa mga crucial na mga pagkakataon, na kaya magpasalamat na nga lang daw si Kawaki at dahil may 15% nga daw na itinira si Amado, na kaya mangyaring nagawa pa nga daw niya na mabuhay at makasurvive. At wag nga din daw sanang pagkamalian ito ni Kawaki dahil alam nga din daw ni Amado na hindi nga din daw makakatulong kung sisigawan nga niya si Kawaki. At kaya mangyaring hindi rin naman daw yan ang bagay na hinihingi ni Amado dahil imbes na ang kabaliktaran nga daw nito na kanyang ino-offer ay yung mangyari o maganap na nga daw ang mismong hinahangad ni Kawaki. At kaya nga dahil din dyan dito nga pinapakita nga din na yung palaka nga na kinostomize ni Amado ay nangyaring tumalon na nga kay Kawaki at pumwesto na nga sa kanyang balikat, na likewise nga din sa ginagawa nila Boruto at Kashinkojin. Nakalinsabay naman din yan dito nga pinapakita nga din na isinet na nga ni Amado sa 100% ang buong puwersa ng atake ni Kawaki, na kaya nga dahil din dyan dyan nga napansin nga agad ni Kawaki na bigla nga daw nag-shift yung numbers ng kanyang parameters, na idinagdag naman dito ni Amado na hindi nga lang daw basta nagbago ang value nito na nakikita sa screen, kundi nangyaring inadjust nga din daw ni Amado ang combat ability parameters ni Kawaki sa totoong kalagayan. Nakaset up na nga daw ito na kaya mangyaring magagawa nga din daw ni Amado na i-modify pa nga daw ang mga settings sa mas mabilis na paraan sa pamamagitan nga din daw ng remote nito, na kaya sa pamamagitan nga daw ng palakang ito magagawa nga daw ni Amado na gawin ng kanyang gusto o mangyari ang kanyang mga command na siyang lalabas nga daw sa palaka dito nga sa balikat ni Kawaki. Na isang halimbawa nga daw dito na yung sa araw-araw nga daw na basis maaaring mangyari nga daw na nasa 100% ang depensa ni Kawaki, na kaya kung sakaling biglaan nga daw na may umatake kay Kawaki mangyari nga daw na safe pa nga rin si Kawaki at malabo nga daw siya mamatay. At kapag mangyaring dumating naman daw sa bakbakan mangyaring agad-agad naman din daw na gagawin ni Amado na palitan naman ito o i-switch nga sa 100% ang kanyang atake o ang kanyang offense. Ganun nga lang daw yun kadali o ganun nga lang din daw yun kabilis. Na sinabi naman ni Kawaki na hindi ba daw ito pandaraya at posible nga din ba daw ang bagay nito, na sinabi naman ni Amado na nasa kanya nga lang daw yun, na kaya ayan nga din daw ang dahilan na kung bakit kinakailangan nga daw ni Kawaki na dala-dala o nasa kanya nga lagi ang palakang ito para mangyaring magawa nga din daw niya na ma-fully control ang kapangyarihan o lakas ni Kawaki. At kaya dahil gumagana naman daw ito ang magiging essential na nga lang daw dito is yung paraan nga daw ng isang ninja ang isang pagsasanay sa chakra control, na pag-isip-isip nga din daw ito ni Amado, lalo't sa isang bagay pa nga daw kasi na ang katulad pa nga din daw kasi ni Kawaki ay isang klase ng tao na nag-i-skip ng training o hindi nga daw nagsasanay, na kaya nga dahil din dyan dito nga sinabi ni Kawaki na hindi na nga daw ito masama, magandang kasunduan na nga daw ito. At kaya salamat nga daw kay Amado na pinapunta siya neto dito, na kaya sinabi na nga din sa kanya ni Amado na kung kinakailangan nga lang daw ni Kawaki ng tulong patungkol sa bagay na to may isang bagay nga lang daw na gustong hilingin si Amado. Pero bago pa nga sabihin ni Amado yon inunahan na nga agad siya ni Kawaki at sinabi nga nito kay Amado na muli nga daw niyang sasabihin dito na yung pagbibigay nga daw niya ng karma sa kanyang anak ay wala nga daw magagawa, dahil nag-agree nga daw si Amado na maghahantay nga daw siya na kapag mangyaring napatumba na nga daw nila yung mga divine trees doon nga lang daw mangyayari ang bagay na yon, na siyang sinang-ayunan naman ni Amado. At alam nga din daw niya ang bagay na yon, na hindi rin naman daw niya inililihis ang usapan na yon, pero ang kanya lang naman daw ay medyo may kaibahan nga kasi, at ang bagay ngang ito ay mas kinakailangan na nga daw. So matapos ngang ipakita ang mga usapan na yan lumipat na nga din ang eksena dito kay Sarada at pinapakita nga din dito ang isang malaking puno, at mula nga dyan dito nga pinakita nga din itong si Boruto na humingi nga ito ng tawad kay Sarada dahil natakot nga daw siya na baka ma-interrupt nga daw ang kanilang pag-uusap kung sila nga daw ay nasa village. Pero sinabi naman sa kanya ni Sarada na naiinggit nga daw siya dahil nagagawa nga daw ni Boruto na makalipad, na kaya sinabi nga ni Boruto na mabuti naman daw kung ganun, na gumaan nga daw ang kanyang loob, na nakita nga din daw niya na nasa maayos nga daw ang mga bagay. Pero sinabi naman ni Sarada na sa ngayon nga daw wala nga din daw maikukumpara ito sa nangyari nga daw sa kabilang mata ni Boruto, na siyang biglang ipinagtaka nga dito ni Boruto na
bakit naman daw sila biglang napunta dyan. Na sinabi naman ni Sarada na hindi pa nga daw siya nakakapaghingi ng tawad dito kay Boruto. Na kaya pa umanhin nga daw sa kadahilanan na siya nga din daw kasi ay naging magaspang. Na siyang sinabi naman ni Boruto na bagamat na hindi nga daw naging madali, pero sa katotohanan na yung sa mga nagdaan nga daw na mga nangyari, yung kanyang mata naman daw ang siyang pinaka hindi niya inaalala. Pero kahit gayon pa man, ipinapansin pa nga rin ni Boruto kay Sarada itong kanyang maangas nga daw na dating. Pangmalakasan nga ba daw talaga ito? Na siyang sinabi naman sa kanya ni Sarada na mukha nga daw manika si Boruto. Pero kaalinsabay nga din yan. Habang tumatagal nga ang kanilang usapan, dito nga nangyaring minention na nga din ni Sarada si Code. At tinanong nga nito kay Boruto na bakit nga ba daw na siya ang gustong kunin o dakpin ni Code. Na kaya nga dahil din dyan, dito nga sinagot na nga rin ni Boruto ang bagay na yan. At sinabi na nga niya dito na malamang na ang dahil nga na gusto siyang dakpin ni Code is yung bagay nga na gusto siyang i-hostage nito at dalhin sa mga Shinju at gagamitin nga din daw si Sarada bilang pain na para nga daw mapapunta si Boruto dun nga din sa mga Shinju. During nga din daw sa mga oras na nakikipagbakbakan sila kay Mamushi, sa pagkakataon nga din daw na yon, nangyaring naglagay o naglapag na nga daw si Code ng mga claw marks sa iba't ibang parte nga daw ng Konoha. Na kaya nangyaring nasa sitwasyon na nga daw sila ngayon na anytime at anywhere, pwede na naman daw na biglang lumitaw o biglang magpakita si Code. Na kaya ang pinakatanging magagawa na nga lang daw nila ay i-shrink nga yung mga claw marks ni Code gamit nga daw ang Sukuna Hikuna ni Kawaki. Pero mukhang magiging challenge nga daw yon na kahit pa nga daw katulong nila ang police force ng Konoha. At saka idagdag pa nga daw na may panganib nga kasi na baka patagong nakikinig na naman si Code na siyang naunawaan o naintindihan naman agad ni Sarada na kung bakit nga na pinapunta siya ni Boruto dito sa lugar na to. At yun nga yung dahil na parang nga hindi nga rin magawa ni Code na makarinig nga ng kanilang mga pag-uusapan. Na siyang sinabi naman ni Boruto na oo, tama nga daw ang bagay na yun, pero hindi nga lang daw patungkol doon ang dahilan na kung bakit pinapunta niya sa Sarada dito sa lugar na to, kundi dahil nga din daw sa isang bagay na patungkol nga dito sa mga material na to o sa mga gamit na to na ibinibigay na nga daw niya kay Sarada. At yung dahil nga daw na sinabi niya patungkol kay Code ay hindi nga daw simpleng bagay na kung bastang mag-ingat nga lang daw si Sarada. Dahil karagdagan pa nga daw dito, nais nga din kasi ni Boruto na hayaan nga daw ni Sarada na mahuli o makuha nga daw siya ni Code. Dahil panigurado na kapag nakuha na nga daw siya ni Code, pupunta nga daw agad yun sa kanilang base. Pero wag nga daw mag-alala si Sarada dahil pupunta din naman daw agad si Boruto gamit nga daw itong mga symbol na kanyang binigay na siyang naunawaan naman agad ni Sarada. At mukhang ito nga daw ay isang klase ng reverse trap na kaya nga dahil dyan dito nga idinagdag na nga rin ni Boruto na makinig nga daw ng mabuti si Sarada dahil kahit ano pa man daw ang mangyari na dalhin nga daw siya ni Code sa kahit anong lugar ay gawin nga lang daw ni Sarada na iuhulog nga lang nito yung isa sa mga symbol na ibinigay nga niya dito at makakapunta na nga daw agad si Boruto dahil magagawa nga din daw niya ma-sense o maramdaman yung chakrang nilagay niya dito kapag binitawan na nga daw niya ang mga ito. Kinakailangan nga daw talaga ni Sarada na bitawan ang mga symbol na to dahil mas mahirap nga daw i-sense ang chakra ng mga symbol na to kapag hawak-hawak nga daw ito ng isang nilalang. Na siyang naunawaan naman agad o na pick up agad ni Sarada na kaya bukod pa nga daw sa mga bagay na yan mangyaring may idadagdag pa nga ba daw si Boruto na siyang sinabi naman ni Boruto na ipinapanalangin nga daw niya na sana ay magtagumpay nga daw sila sa planong ito na bagamat na alam din naman daw nila na masyado nga itong mapanganib lalo't ang ito nga daw ay hindi talaga makikita ang pinaka magiging resulta na kaya nga sana wag nga din daw mawalan ng pag-asa si Sarada na kahit ano pa man daw ang mangyari na kaya nga dahil din sa mga detalyeng yan at kung gaano nga ba talaga ito kapanganib diyan ngayon wala na nga din talaga nagawa si Sarada kundi ang mapaisip na nga lang din ng malalim na kung magtatagumpay o gagana nga ba talaga ang planong ito. At matapos ngang ipakita ang mga seryosong usapang yan lumipat na nga o bumalik na nga ang panel dito kay Jura at Hidari na ito ngang si Jura na habang may hawak na libro tinawag nga din niya dito si Hidari at sinabi nga niya dito na kamakailan nga lang din daw kasi ay may binabasa nga din daw kasi na libro itong si Hidari at yung isang libro nga daw na yon hindi nga rin ba daw naging magaspang na siyang sinagot naman ni Hidari na hindi naman daw niya binabasa yon, tinitignan nga lang daw niya yon o pinagmamasdan ang isang larawan doon na siyang naging interesting nga kay Jura na kaya mangyaring chinik nga din niya o tinignan kung ano nga ba ang bagay na yon na tinitignan ni Hidari dito nga din sa librong to. At nang ibinuklat na nga ni Jura itong librong to dito nga rin bigla nga din siya nagtaka dahil nga ang bagay na nakita niya dito ay wala ngang iba kundi ang isang larawan lamang ng isang pusa. Yes mga pare koy, larawan nga lang ito ng mga pusa na kaya nga dahil din dyan dito nga sinabi ni Jura na ano nga ba daw ang pahinang ito, wala man lang daw konteksto at puro lang naman daw ito larawan ng mga pusa na siyang sinabi naman ni Hidari na ayan na nga daw ang kanyang sinasabi na kaya nangyaring pagtingin nga lang daw sa mga pahina ang ginawa niya talaga dyan at hindi nga pagbasa. At dahil dyan dito nga sinabi na nga rin ni Jura na ang misteryoso nga daw talaga nitong ni Hidari. Pero kaalinsabay nga din yan dito nga tinanong nga ni Hidari si Jura na ano nga ba daw ang masasabi niya o ano nga ba daw ang maiisip niya habang tinitignan nga daw ni Jura ang mga larawan na yan na kaya nangyaring
mangyaring ginawa nga din uli ni Jura na tinignan itong mga larawan sa librong to, larawan ng mga pusa, at habang tinitignan nga niya ito, ay dito nga sinabi niya kay Hidari na ano nga ba daw ang maiisip niya dito kung wala naman daw itong konteksto. Wala nga daw talaga dito na makakuhang impormasyon kahit man lang katiting o kahit isa, na kaya sinabi na nga din sa kanya ni Hidari na hindi ba daw talaga nakita ni Jura na cute nga daw ang mga larawan ng pusa na yon, na kaya nga dyan ay muli nga tinignan ni Jura yung mga larawan na yon. At habang pinagmamasdan nga niya muli ang mga larawan na to, dyan ngay muli siyang napatanong na kung cute nga ba daw talaga yung mga larawan ng mga pusa dito. So yun nga mga pare ko no, obvious naman dito kay Hidari kung mapapansin nyo, dahil nga siya yung evil version o yung Shinju version ni Sasuke, na kung maaalala nyo nga din guys, di ba si Sasuke ay cat lover din yon, na kaya pagdating nga dito sa panel na to, sa chapter na ito, hindi na nga din tayo dapat magtaka na kung bakit nga para kay Hidari ay cute nga yung mga larawan ng pusa dito. But yun nga no mga sir, matapos nga ipakita ang mga eksenang yan, lumipat na nga din ng panel dito sa Konoha, at dito nga pinapakita na itong si Amado ay tinawag nga si Inujin sa hindi kalayuan, na sinabi nga niya dito kay Inujin na lumapit nga daw ito sa kanya dahil nga may source siya at good item nga daw ito, na siyang bombits na nga din si Inujin, na kaya tumakbo na nga agad dito na mabilis papunta dito kay Amado, at dito ngayon nag-umpisa na nga din na nagkaabutan na nga sila. Anyway mga pare ko, teka muna, balik nga tayo sa totoong review. Dito nga minilabas na nga si Amado na isang scroll, isang maliit na scroll na siyang iaabot nga niya dito kay Inujin, at ang scroll nga daw na ito ay naglalaman nga ng mga data patungkol nga daw sa mga nangyaring bakbakan kontra kay Mamushi, na siyang maaari nga daw nila na magamit sa hinaharap, na kaya mangyaring maaari nga ba daw na maiabot ito ni Inujin sa isang tao nga daw na tumutulong sa kanila, which is si Kashin Koji, na nakita o nakatagpo na nga din daw kasi ni Inujin, na sinabi naman sa kanya dito ni Inujin na si Kashin Koji nga daw ay wala nga daw sa lugar na to, na kaya mas maigi nga daw na ibigay na nga lang daw ito ni Amado kay Boruto na para nga mas mapabilis pa. Pero sinabi naman ni Amado na mas kailangan nga daw na si Inujin na ang gumawa nito, lalo't mas mahalaga nga daw ang data dito na nakapaloob, na kinakailangan nga daw ni Koji na makita agad, na siyang tinanggap naman ni Inujin. Pero kaalinsabay nga din yan na habang nagpapaalam na nga si Amado sa kanya, habang papalayo nga ito, dyan ngayon napaisip nga din itong si Inujin na parang napaka-unusual nga daw, hindi nga daw talaga pangkaraniwan na makita nga daw si Amado na nasa labas nga daw ito ng kanyang lungga, na kaya ano na nga ba din daw ang susunod na mga mangyayari, na bigla namang sumabat dito si Kashin Koji gamit nga ang palakas sa kanyang balikat, na sa totoo nga lang daw na never nga daw niya o hindi nga daw talaga niya nakita itong ganitong klaseng eksena o pangyayari. At saka yung 10 direction nga daw kasi ni Kashin Koji till now ay wala pa nga din daw update, na kaya mukhang malagim nga daw ito, na siyang pinagtaka naman dito ni Inujin na kaya mangyaring ano na nga lang ba daw ang gagawin niya dito nga daw sa maliit na scroll na to, na sinabi naman ni Koji na kukunin na nga lang daw niya ang bagay na yan, pero mangyaring maghintay nga lang daw si Inujin dahil titignan nga muna daw ni Koji kung ano nga ba daw yung nilalaman ng scroll na yan, hanggang sa matapos nga din daw ang susunod na update ni Koji sa kanyang 10 directions, na siyang sinabi naman ni Inujin na make sense nga daw dahil kung mangyaring magagawa na nga daw nila malaman yung outcome na bago pa nga daw ito mangyari, mas maigi nga daw yon, at tiyak na wala na nga din daw silang kinakailangan pang ipag-alala, na kaya nga dahil din dyan dyan na nga rin pinapakita na pag abot nga ni Inujin ng scroll dito sa palakas sa kanyang balikat, agad na nga rin gumamit si Kashin Koji ng reverse summoning na mula nga dito sa kanyang hideout o sa kanyang base. Nang sumabog na nga itong summoning at nang makarating na nga itong palaka, agad na nga rin kinuha ni Koji itong scroll. Ngunit subalit datapwat, habang hawak-hawak nga ni Koji itong scroll na to, kaalinsabay nga din yan, bigla nga rin siyang naalarma sa kanyang paligid, at sa kanyang unang pagmasid, wala nga siyang natagpuan dito na kung ano paman. At sa ikalawang pagkakataon naman, nang mangyaring bitawan nga ni Koji ang maliit na scroll na to, mula nga din dyan nang makatunog nga uli siya, na kanya na nga ding nadali sa kanyang likuran. Mula nga dyan dito naman sa kasunod na panel, heto na nga. Susunggaban na nga sana niya ng kanyang kunay itong nilalangang ito na nasa kanyang likuran, at ang nilalangang ito wala ngang iba kundi itong si Kawaki. At mula nga dyan ipinapakita nga din na naglabas nga si Kawaki ng isang palaka na nakapatong nga sa kanyang palad, at may binanggit nga ito na isang code o parang isang command, na kung hindi nga ako nagkakamali parang French word ito, na itong word na to na cul-de-sac, na ang ibig sabihin ay the bottom of the bag. Pero kung isasalin kasi ito sa English, ang ibig sabihin ng cul-de-sac ay dead end. So ayun na nga din siguro yung pinakamalapit na translation patungkol nga dito sa panel na to, na kaya ang ibig sabihin nga dito cul-de-sac or dead end Kashin Koji. Lalo't ang next panel dito mga pare ko ay pinapakita nga din na itong mga mata ni Koji ay bigla nga din nagbago na parang nalobat, na kaya mangyaring pinapakita nga din dito na itong katawan ni Koji ay bumagsak o parang nag-shutdown nga talaga. Mamen, bulagta nga talaga si Koji dito, na mukhang yung ginawa nga ng palaka kanina na siyang palaka ni Amado is yun pa nga rin yung command na ginawa niya kay Amado dati bilang isa nga din sa kanyang mga cyborg.
keyboard. Parang shutdown command. So yun nga mga pare ko yun, no? Dito nga habang tinititigan ni Kawaki itong si Amado na nakabulagta, dyan nga yung sinasabi nga rin ni Kawaki na mukhang nilagyan nga daw talaga ni Amado ng command code itong si Kashin Koji, na siyang sinabi naman ni Amado dito gamit nga itong palaka na dadalhin na nga daw niya itong katawan ni Kashin Koji doon nga daw sa kanyang laboratorio, na kaya mangyaring gawin na nga daw ni Kawaki na hawakan na nga din daw itong palaka kung gusto nga daw nito sumama at kung ayaw nga daw nito na maiwan dito sa loob nga nitong basement, na siyang sinabi naman ni Kawaki na isang baliw na scientist nga daw si Amado. Nakaalinsabay naman yan, pinapakita nga dito na talagang mahimbing ang pagkakatulog nitong ni Kashin Koji. So ayan nga guys ang huling panel dito na pinapakita para nga dito sa ating full review ng Boruto Time Skip 2 Blue Vortex Chapter 35. Tulad nga na sinabi ni Inujin kanina, ano na nga ba daw ang susunod na mangyayari dahil nga din sa hindi pangkaraniwang pinakitang galaw ni Amado na siyang nagresulta na nga din ng hindi magandang pangyayari kay Kashin Koji. So ano na nga din kaya ang mga susunod na mangyayari dito mga pare koy? Abang-abang na nga lang ulit tayo sa mga susunod na chapter na ipapakita para nga sa istoryang ito. Malamang na paggising nga ni Koji ay welcome back nga ito sa laboratory ni Amado. Awitais mga sir. So hanggang dyan nga guys ang ating talakayan for today's video patungkol nga sa isang kaya-ayang chapter na to. Hanggang dito tayo mga pare koy, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi, sana nag-enjoy kayo. Anime Tagalog talakayan nagpapaalam.